welcome back to my YouTube channel. So, pagpasensyahan nyo na yung ilaw. Censored light kasi yung sa condo namin. So, for this video, I'm going to try to review yung pina-install ko na Chigi XR2. Grabe no, ang hirap pala mag-gawa ng review video. This is my first time doing this. So, bear with me. If may na-miss akong explanation, just comment down below and I'll reply to your comments on my YouTube channel. So, bali a month ago, pina-install ko sa Vespa yung Chigi XR2. So, by the way, I'm having or using Vespa Primavera 2024. I got this from Santa Rosa Vespa branch. From Motory Moderni, ayan, meron pa siyang sticker. So, initially, nung pinakabit ko itong Chigi sa motor, wala akong mahanap na video din talaga na mga reviews kung paano siya ginagawa. So, sabi ko, nung decided na ako magpakabit at magpabudol ng XR2, gagawa ako ng review. Pero, 1 month na yung lumipas, hindi ko pa rin siya nagagawa. And then, I came across this comment from my vlog on my YouTube channel, quick ride for PMS, that's my ride 15, tapos nabudol ako ng Chigi XR2. Sorry sa background noise. Currently, nasa parking area ako. So, dito, ang sabi niya, in-depth Chigi review naman po dyan. I'm really curious like you, pero walang mapanood na videos. Please share po saan dumaan mga wires, saan kinabit front cam, may better way bang itago yung wire sa likod ng camera sa likod, magkano inabot unit bracket installation. Thank you in advance. Thank you in advance. White Prima user here from Kapantig 18. So, nung nabasa ko tong comment na to, naalala ko, sabi ko, gagawa nga pala ako ng review about sa Chigi. So, I think with 1 month of using the Chigi XR2, it's about time to make this video review. Yeah, first, sagutin natin is, saan dumaan yung mga wires. So, I can't really explain in that kung saan dumaan yung mga wires kasi wala naman akong knowledge, anything sa mga motor talaga. Pero, nung pinapanood ko siyang gawin, tingnan natin ang ilaw to. So, nung pinapanood ko siyang gawin, bali tinanggal nila to, itong cover neto at saka dito kasi nandito yung power supply. Tapos dito rin nila pinadaan yung wiring sa loob nito kasi nandito yung mga wiring sa loob ng Vespa. And then tinanggal nila yung side mirror both, tapos tinanggal din nila tong cover. Tapos dito nila pinadaan yung wire ng Chigi. So pag i-check mo siya, pag tinanggal mo siya, ito yung wires. Ito siya. Yan. So, ito yung wire ng unit. Ito din yung wire papunta sa loob. So, dito nila sinuksok sa loob nito. And then, papasok dito somewhere. Hanggang dito sa ilalim siguro. Feeling ko. And then, yun namang wiring ng camera sa likod. Yan. Ito pala. Before I forgot. Yan, pinapili kasi ako kung pabubutasan ko to or dito siya sa ilalim. Pero, ang advice kasi sa akin nung gumawa, dito na lang kasi, dito na lang butasan. Kasi nga, pag dito, masyado na mababa. So, dito, ang ganda ng pagkakabit niya. Yan. Pinutas niya yun dyan. Tapos, may ginawa siya parang glue gun yata rin ng color black para dumikit yung camera dito. Tapos, pagdating naman dito sa camera sa likod, ayan. Ito yung wiring niya. Ayan. Dito siya pinasok. Tapos, sa loob nito, tinanggal yung lagay ng mga gamit. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan. So, tinanggal to. Ayan. Tapos, tinanggal din siya dito. Yung mga screws nito. Dito siya pinadaan. Tapos, hindi ko na alam papunta dito sa power supply. Kasi, dito yung power supply ng battery ata ng Vespa. So, ganun siya. Masakit siyang panoorin kasi babaklasin to. Tapos, ito. Pero maingat naman sila. Pati ito binaklas din.
Wait lang. Kinakapos ako sa hininga sa pagre-review. Masyado nagmamadali. Hindi kasi ako sanay talaga. So, ayan yung in terms of wiring. Ayan, dito siya. Pwede rin siya dito initially, pero masyado nang pangit yung wiring. Masyado na siyang labas pag dito. So, dito ko na lang siya pinakabit. Naka 3M lang ko. Hindi ko siya pinabutasan. Hindi ko siya pinascrew. Ayan. Kailangan kong gumalaw para ma-turn on yung ilaw. Pero it's the best way kasi na gawin yung review na gabi para makita nyo kung paano yung video output niya sa gabi. Ayan. So, balik tayo dito. Ang next comment or question is, may better way bang itago yung wires? So, I think they did the best way possible naman na itago yung wire. Kasi, ayan o, hindi mo siya talaga mapapansin. Ito lang yung nakalabas talaga. Kasi wala nang way para maitago yan. Ayan yung connector. And then, next question is, magkano inabot ng unit plus bracket plus installation? So, sana maalala ko pa. Pero, depende kasi kung saan kayo magpapakabit. Ako kasi, nagpakabit ako sa Scoot Monkey kasi sila na yung parang kilala na and trusted in terms of pagbaklas or yung mga issues sa mga Vespa units. So, I got this unit for, I think, 20,000 ba? Check pa lang yung messenger. Ayan, ito yung initial conversation namin kung magkano yung XR2. Sayang. Di ba basa eh? Pero, ang charge nila sa akin dito is 22,750 yung Chigi na XR2. Pero wala pa siyang kasamang tire pressure management system ata itong TPMS. Kasi ang pinagpipilian ko is yung AIO 5 Lite, which is 35,000 na yung complete set. Pero itong XR2, 22,750. So, initially, decided na talaga ako na kunin yung AIO 5 Lite. Kaso lang, wala ata silang available that time. So, to answer your question, yung unit inabot niya is 2,750 without yung TPMS. I think yung TPMS is another 3,400 pesos. Dahil naghihintay lang ako ng available unit para malagyan ko yung sa akin. And then, yung bracket is 2.4. So, you can choose between black and chrome. So, pinili ko yung black. And then, installation fee, I think that's 1,000 to 1,500 roughly. So, total cost nito for me is inabot ako ng 26,650 that time. Wala pa yung tire pressure monitoring system. Pero, plus 3,400 yun kapag nabili ko na yung TPMS niya. Nilalagay lang ata yun sa ganito. Para ilalagay siya sa ganito, tapos makikita mo na siya dun sa unit mismo. Ayan. So, done na tayo sa installation and sa pricing. Ngayon, try natin, in addition dun sa mga questions dito sa comment, ang explain ko naman is paano siya gamitin for Primavera and how useful it is. Bali, initially pala, kapag magpapakabit kayo ng XR2, be sure na meron kayong internet. Pwede naman siya hotspot. Kasi parang grabe ingay. This works like a regular CarPlay sa mga sasakyan. Yan. So, initially, pagka-install, initial open ng unit, kailangan mo siya i-connect sa Wi-Fi. Pagkatapos mo siya i-connect sa Wi-Fi, isa-set up mo na yung mismong app para mapunta siya or para makapag-connect ka sa phone, sa CarPlay. So, try natin i-disconnect muna. So, since connected na yung phone ko, try ko muna siyang i-forgot. Yan, ito yung Chigi. Yan, forget this device.
Ayan. So, initially, pag open mo, pag na-install na siya, ayan. Ganyan yung initial UI niya. So, ito yung teka, mamaya ka mag-pair. Ayaw. Ayan. Ito yung settings. Ito yung view ng speedometer. This is another view of speedometer. Tapos yung volt, engine temp, throttle, trip, tapos yung time, and then dito yung altitude. And then dito, pag nakabit na yung tire pressure monitoring system mo, ayan, dito mo siya makikita, yung front and back. So, yun yung degree Celsius and siguro yung ang tawag yung PSI siguro. Depende kung paano mo siya isaset. So, hindi ko pa siya alam kasi nga, wala pa ako nung tire pressure monitoring system na yan. And then this one, this is for the camera access sa front and rear. So, meron siyang, teka malikot, wait lang. Meron siyang iba't ibang option. So, pwedeng initially front lang siya. Ito yung front camera mo dyan. Ayan, ito yung ito yung yan. Yan. Ito yung front camera. So, ito siya. Ito siya. Yan. Ito yan. Ayan o. Yan yung daliri ko. And then, pwede mo siyang i-view as yung rear camera. Yan. Medyo na-OC nga ako dito kasi medyo hindi pantay yung pagkakakabit. Bala ko pa lang siyang pantayin. Once, si Bagit. Sobrang busy ng person. And then, pwede mo siya i-view both. So, ito yung front, ito yung rear. Or, vice versa. Ito yung rear, ito yung front. Ayan. So, ito na yung recording na yan. So, pwede mo siyang iset na naka-open to para alam mo if nagre-record siya. Tapos, once na na-full na yung storage ng camera. Kasi meron siyang I think 24 gig yung initial sa unit. And then, pwede kang mag-add ng storage using micro SD. So, itong ginamitan ko na siya ng 128 gig. And I think in a span of 1 month, na-full ko na siya. Kasi daily ako nagde-drive or nagra-ride papunta sa office and pauwi. So, same as other dashcam, na overwrite niya lang yung older file. Pero may option siyang i-lock. So, for example, meron kang ito, bawa kailangan mo siyang i-lock, this one, ayan. So, hindi siya maglalak. Pero, pag bawa nag-prompt ulit na full na yung storage mo, you have the option to clear all the lock videos na automatically ma-delete na siya. Ayan. Ito yung kuha ko kagabi. Ayan, diba? Ang linaw niya kahit sa gabi. So, sulit talaga. At saka, ano to, ako kasi parang medyo anxious din ako sa mga nangyayari. Lalo na daily rider ako dito within Metro Manila. So, way ko lagi is Mandaluyong, Makati, Pasay. So, di natin masasabi. So, protection na rin to in case na may mangyayari. Which is, wag naman sana. Yan. So, you have the option din na 1 minute or 3 minutes yung per cut ng videos mo. Tapos, madali lang yung UI niya. As in, pag gusto mong i-playback, minsan kahit gilid ka lang, tapos meron kang, halimbawa, nasagi or may nakasagi sa'yo, gilid ka lang sa tabi, pwede mo na siyang i-playback. Yan. Tapos, okay, yan. Mabu-view mo na lahat yan. Ayan siya. Ito yung front. Sorry. Ito yung front, tapos ito yung back camera. Ayan. Medyo usi kasi tabi niya siya. Ayan. Ito yung sa SD. Kasi ito yung sa internal mo. Ayan. Pinakabit ko siya July. Yung eMMC, yung internal storage mo siguro. Sorry na, ang likot ng camera ko. Kasi medyo madilim. So, kailangan ko hawakan siya. So, ang next naman is itong settings. Ayan. Ito pala, makikita mo rin yung front and back gauge ng ano mo, ng gulong mo. Ayan. Tapos ito gumagalaw yan kapag umaandar ka rin. Ayan. Tapos nandito rin yung total trip, then yung time. Tapos, ito na. So, pag magda-download ka ng video, halimbawa, gusto mo ng bulk download, ito yung option.
Ayan. Kailangan mo siya i-enable dito. Ayan. So, mag-i-stop siya ng recording. Tapos, kailangan mo mag-install ng app. Sorry, yung app ko na dun sa isang phone ko. Tapos, kailangan mo siya i-enable dito. So, once na naka-enable siya dito, kailangan mo siya i-connect sa Wi-Fi nitong unit. Ayan. Ito yung name, ito yung password. Tapos, ito yung QR para makapag-download ka ng application sa App Store or Play Store. Tapos, once na nandyan na yan, at connected ka na dun sa device, like other cameras, i-add mo yung camera ng XR2, tapos i-access mo yung mga files or videos doon sa application. Para siyang mga application ng mga usual digicams or GoPro or Insta360, yung mga ganun. Ganun lang din siya i-download. Or, if masipag ka, if masipag-sipag ka naman, pwede mo siyang kunin yung SD dito. Pero kasi, meron siyang special way or screws. Ayan. Para ma-open mo siya dito. So, hindi ko alam kung may, pero feeling ko, siya. Kasama lang siya dun sa package ni XR2. Ayan. And then, download. Grabe, naka-ano talaga. Sobrang labo talaga, sorry. Nag-auto-focus. Yan. Bali, hindi ko na siguro i-indet. Quick na lang. Yan. Yan. Pag gusto mong brightness, and adjust mo na siya dito, or auto. Or ito yung mga sound, if, kasi pag nag-start up ka, try natin. Ayan. Pag magte-turn off ka pala, you have the option na 11 seconds before siya totally turn off. Ayun, yun yung startup sound. Pwede mo naman siyang i-disable. Yan, tapos yung touch tone yan. Ayan, wala na siya. Ako gusto ko kasi para alam ko if napipindot ko siya. And then yung storage, ayan, ito yung storage ng unit. Ito naman yung storage ng SD camera. Ayan. Meron pa akong 107. Yung use connect pala is 107 gigabyte. Pwede mo siya i-format din dito sa unit. Kasi ito yung mga features. Hindi ko pa ito na-explore kasi wala pa naman ako nitong, kagaya nga nitong TPMS. Tapos ito, yan, wala pa akong idea sa mga yan. Hindi ko pa siya na-explore. Siguro pag, hopefully, pag nagka-budget ulit, another upgrade or additional dito sa Chigi. Pero, for now, yung navigation, tapos yung sounds, yung control sa sounds, control sa messages like Viber, WhatsApp, or iMessage, or hindi ko alam kung paano siya nag-work sa Android, pero I think parang the same lang naman. And then yung language, yan, palitan mo siya. Time, pwede ka mag-set ng time dyan. Pero ako, ang ginawa ko, naka-copy siya dito sa kung ano yung settings ng motor. And then, reset. No. Ayan. Pag marireset ka siguro, ilalabas siya dyan. Ano ba yan? Ayaw. Ayan. Nakalagay dyan reset device. Pero for now, hindi tayo magre-reset. Tapos ito, update. Ayan. Pag may available update na, tsaka dapat connected ka sa internet dito. Ito yung about. So, pagka mag-a-add ka kasi ng pag mag-a-add ka ng device dun sa application, kailangan mo tong details na to. So, i-blur ko siya pag in-edit ko ng video. Or itong barcode para ma-add mo yung device dun sa application. So, yun lang naman yung dito sa part na to. Sa about. Ayun lang. And then, dito na tayo sa connecting ng CarPlay. So, balik tayo dito. So, ito yung kapag pinindot mo naman yung para sa CarPlay. So, ito yung icon na sa dulo. Tapos, kapag hindi pa connected yung phone mo, yan, dito ka mag-set up. Pero since ako, connected na ako, kailangan mo lang naman siyang i-pair dun sa phone mo. Pero pag paired na siya, ayan, ito na yung lalabas. Ayan. O kaya, ito, pindutin mo yung settings. Tapos, yan. Enable mo yung auto connection. Tapos, pili ka kung alin yung mobile na gusto mong i-connect dun sa
XR2. So, lilipat tayo sa iPhone camera. Kasi medyo sobrang labo pala ng Digicam. Ayan. So, yan nga. Pagka ito yung mga pairing or paired mobile phones mo na. And then, pili ka lang dyan. So, for example, ito. Ito kasi yung gamit ko. So, hindi ko alam kung magkoconnect siya. Ayan. Ayan. Ito na yun kapag ka na-pair. I-accept mo lang siya, tapos i-allow. And then, yan. Connect. Connect ka na sa CarPlay. Ayan. So, matik yan dito. Ayan. Ayan na. Ito na yung UI mo for your Chigi. So, ito yung initial UI. Hindi ko pa siya na-explore masyado yung pwede ko bang palitan ito. Pero, usually, pag may tinawagan ka, dito siya mag-a-appear or if may music ka. So, pag kinlik mo yan, easy tap lang naman siya. Yan. Or dito, punta ka sa Spotify mo. And then, ito sa call. Yan. So, easy lang siya kapag yung mag-ano ka. Tapos, pwede rin siyang, ayan, sa maps, pag magsisearch ka. Ako usually, since connected to sa intercom ko, ito lang yung ginagamit ko. Kung saan ako pupunta. Tapos, matik na yung lalabas siya dyan. Or dito sa recent searches. Ayan. Tapos, yan, magsisearch siya ng mga gas stations, restaurants. Alam nyo naman kung paano gumamit ng Google Maps. So, yan lang siya. So, pag wala atang Google Maps sa phone mo, wala yung icon dito. So, kailangan install itong mga apps na to, itong dalawa sa phone. Ayan. So, for example, ito. Ayan. Ito na yung mga connected. Yung mga apps na meron ako. Music, podcast. Ayan. Tapos, Chigi Exit. Pwede ka kasi dito. Ayan. Calendar. Spotify, Viber, settings. So, pagka gusto mong gamitin yung features ni Chigi, is either pindutin mo siya dito. Ayan. Pupunta na siya sa Ayan. Pupunta siya sa main menu or sa main screen or dashboard. Ayan. Pwede mo siyang pindutin pabalik. And then, pag dito naman, pwede mo siyang, or for example, nasa Google Maps ka, tapos na-search mo na. Pwede mo siyang i-slide pataas. Ayan. Tapos, pipili ka. Ako usually, ni-slide ko siya pataas. Tapos, ito yung usual view ko. Lalo na pag umuulan. Kasi gusto ko na, nakikita ko yung rear view ko kapag nagda-drive ako. So, sobrang helpful nito for me. Ayun lang. Ayun lang naman so far. I think may mga konting issues before na nadi-disconnect siya sa phone. Medyo na-experience ko na siya twice. Pero madali lang din naman kasing i-connect ulit. So, yun.